Kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Okay, buksan po natin sa Book of John, chapter 8. Okay, nandiyan na po ba kayo? John chapter 8, verse 11. Basahin na lang po natin yung isang verse. Kanina po sa scripture reading, binasa po natin yan. Okay? John chapter 8, verse 11. Ready? Read. She said, "No man, Lord." And Jesus said unto her, "Neither do I condemn thee. Go and sin no more." Okay? Go and sin no more. Sabi niya dun sa babae, ikaw ay humayo at wag nang magkasala. Amen? And I believe na ang Panginoon, ito po yung nais niya sa buhay natin, na tayo ay humayo. Matapos natin ma-receive ang gospel, humayo tayo, go, at umiwas tayo sa kasalanan. Layuan natin ang kasalanan. Okay? Tayo po yung lumapit sa Panginoon. Let's pray. Panginoon, salamat po muli sa napakagandang umaga na ito na ibinigay mo sa amin. Bagamat masama ang panahon, we know, God, that you are in control at kayo po ang siyang patuloy na mag-iingat sa amin. Bless you po ang mensaheng ito, Panginoon, maging blessing, maging pagpapala, maging hamon sa bawat isa, Panginoon, na makapakikinig at na magkaroon po ng transformation sa buhay ng bawat isa na mapakito at magkaroon po ng conviction, Panginoon. Naway, gabayin niyo po ang iyong tagapagturo, kayo po manguna sa akin, Panginoon. I-anoint niyo po ang aking lips, gabayin niyo po ang isipan ng aking puso. Naway ang daling po nito, Panginoon, ang aking pagkatao ay ang inyo pong salita at ang inyo pong dakilang pag-ibig para po sa inyo pong mga tao. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po mga kapuna, mga kapatid sa Panginoon. Okay? But before we proceed, I want to share to you, mga kapatid, ang isa sa mga aral ng Biblia. Punta mo muna tayo sa John chapter 1, verse 1. Okay? Hindi po ito kasali dun sa tema natin ngayon, pero isisingit ko lang po ito, mga na kapatid. Bakit ko po ito isisingit? Sapagkat ako po ay nababahala po sa panahon natin ngayon. Alam niyo po, nung bata pa lang po ako na mananampalataya, bata pa lang po ako, okay? Nakakita ko ng mga kapatiran na tila napupunta sa ibang sekta. Okay, naintindihan niyo po ibig ko sabihin, siya ay Baptist, tapos biglang nang magugulat, mapupunta siya sa ganito. Mapupunta siya sa INC, mapupunta siya sa Mormons, mapupunta siya sa Jehovah's Witnesses, which is yan po ay mga kulto. So, sa loob ng mahabang panahon, nagugulat ako kung bakit ganoon. So, nakita ko, mga minamahal na kapatid, hindi pala, porkit tayo ay nasa bahay-sambahan, ay totoo na yung ating pananampalataya. Okay? Kaya nga po, napakahalaga ng mga doctrine class natin, dahil dyan po na ituturo ng matibay yung mga doktrina upang hindi po natin alisan yung mga doktrina ng Biblia, especially patungkol sa kaligtasan. Amen? Biruin mo nga, minamahal na kapatid, na mapunta ka doon sa kulto, hindi ito nagtuturo ng tamang kaligtasan. Alright? Hindi ko sinasabi na ang pagiging Baptist ang makapagliligtas, pero ang sinasabi ko na ang pagiging Baptist, ito ang may pinakamalapit na aral mula sa Biblia. Okay? Ito yung may pinakamalapit na aral. Okay? Kaya dito ako nababahala, mga minamahal na kapatid. Baka makalipas ang ilang taon, 10 taon, 15 years, mabalitaan po kayo ay naroon na at hindi nyo pala talaga naintindihan ang doktrina ng kaligtasan. Kaya mga minamahal na kapatid, ipagpaumanhin ninyo kung minsan kami ay magtuturo ng katotohanan na minsan masakit sa tenga, pero yun po yung totoo. Amen? Na minsan ito po ay sa palagay natin ay nakaka-boring, pero mga kapatid, yun po ang totoo. Amen?
Di bali nang maging boring ang pagtuturo ng tamang doktrina, wag lang maging katatawanan na mapapahamak naman kayo sa impyerno. Amen? So, hindi ibig sabihin na nakaupo tayo dyan ay ligtas tayo. Okay? Hindi porket alam mo yung date ng salvation mo, totoo ka ng ligtas. Okay? Yung mga kakilala ko na napunta ng ibang ng mga kulto, alam din nila yung date ng salvation nila, pero bakit napunta sila doon? Okay? Kaya hindi natin masasabi yan. Okay? Kaya nga, ang sabi ng Biblia, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay sa pagpapatuloy ng pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga, napakahalaga na dumadalo tayo ng mga services. Amen? Like prayer meeting and worship service and even sa ating mga Sunday schools. Amen? Kaya yun pong kahalaga. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ito pong doktrina na ito ang isa sa iniiwasan ng mga naniniwala na si Kristo ay hindi nagkatawang tao. Okay? Ito po, hindi nila maipaliwanag na kung bakit sa pasimula ay mayroon daw salita. Kung titignan niyo po dyan sa inyong Biblia, yung word na word, okay, sa English o salita sa Tagalog, yan ay nakakapitalize. Okay? Ibig sabihin niya, tumutukoy yan sa Diyos. Okay? In the beginning was the Word. Ang salita daw ay, sa pasimula daw, andun ang salita, and the Word was with God. Magkasama daw yung salita at yung Diyos. Okay? Kung magkasama sila, nasaan sila? Nasaan po sila kung magkasama sila? Ang Diyos at ang salita. Nasaan sila? In the beginning. Nasa langit. Okay? Nasa langit. Okay? Nasa abode of God. Okay? Nandun sila. Alright? Wala pa kasi po yung earth. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At yung salita daw ay ano? Diyos. Okay? Dito sa verse 1, hindi pa lilinaw kung sino yan ang tinutukoy ni John. Okay? In verse 2, the same was in the beginning with God. Ito'y katulad sa pasimula ng Diyos. Okay? Sabi sa verse 3, lahat daw ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya, at kung hindi sa pamamagitan niya, ang mga bagay ay hindi malilikha. Okay? Sino kaya yung tinutukoy dito? In verse 4, in Him was life. Sa Kanya daw ay merong buhay. That is eternal life. And the life was the light of men. Yung buhay na yun ay liwanag ng mga tao. Okay? Kung bakit tayo nakakita sa dilim, hindi ito tinutukoy na yung liwanag. Ito'y tinutukoy na tayo ay nakakalakad na si liwanag. Okay? Sa liwanag ng Diyos dahil sa Kanya. And the light shineth in darkness, and darkness comprehended it not. There was a man sent from God, whose name was John. May pinadala, may sugo. Okay? Mas naniniwala pa ako na si John ang sugo kaysa sa sinasabi nilang sugo. Bakit? Dahil nakasulot sa Biblia. Amen? There was a man sent from God whose name was John. The same came from a witness. Okay? To bear witness of the light. Hindi daw siya yung light. Siya lang yung magbibigay ng witness doon sa light. Ang hirap sa ibang katuruan, yung sugo, siya yung daan. Amen? Naintindihan niyo po? Dito sa Biblia, yung sugo, siya yung magpapakilala sa daan, sa liwanag. Amen? Ang laki ng pinagkaiba, no? Ang laking kalokohan. Okay, tuloy natin. That all men through Him might be live. Na sa pamagitan daw niya, ang lahat ng tao ay ano? Maniniwala. Amen? He was not that light. Tingnan niyo po malinaw. He was not that light. Okay? Was sent to bear witness of that light. In verse 9, that was the true light. Siya daw ang tunay na liwanag. Tingnan niyo po yung light, naka-big letter. Tama? Sino kayong tinutukoy dyan? Which lighted every man that cometh into the world. Okay? Siya daw yung magbibigay ng liwanag sa mundo. He was in the world. And the world was made by Him, and the world knew Him not. Siya daw ay napunta sa mundo, pero hindi siya kilala ng mundo. Nire-reject siya ng mundo. Sino kaya yan? Okay? Tuloy natin. In verse 10, He was in the world. Verse 11, He came unto His own, and His own received Him not.
napunta siya dun sa Israel, pero dun sa Israel, ayaw siya ng Israel. Okay? In verse 12, but as many as received him, to them gave he the power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Yung mga naniniwala daw ay magiging anak ng Diyos. In verse 13, which were born not of the blood. Tignan niyo po sabi kasi nila, ipinanganak lang naman yan ng tao. Kontrahin na itong verse 13. Okay, so tignan natin itong verse 13. Sabi, which were born not of blood. Okay, ano po yung blood na tinutukoy dyan? Yung blood, di ba yung baby, para mabuo siya, kailangan ng blood. Okay? Hindi siya pinanganak sa pamamagitan nun. Nor of the will of the flesh. Hindi sa kagustuhan ng dalawang mag-asawa. Okay? Na gusto nila magkaanak. Okay? Hindi will. Hindi sa pamamagitan ng tao. Okay? Nor of the will of man, but of what? But of God. Amen? And the word was made flesh. Tingnan niyo po yung salita daw ay naging laman, nahayag sa laman, and dwelt among us, nakasama daw ng tao. And we beheld His glory. Nakita daw ng tao kanyang kaluwalhatian, the glory as of the only begotten of the Father. Yung glory daw na mayroong yung isang anak ng Diyos, full of grace and what? And truth. Anong tayo? Verse 17, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Amen? Sino yung tinutukoy doon? Si Jesus Christ. Amen? Yan po ang isa sa aral na tinutukoy. Yan po ang isa sa aral na kanilang tinuturo na ang Panginoong Jesucristo ay isa lamang tao. Hanapin ko lang po yung ano. Ano ba ang sinasabi ng Biblia na kapag tinuturo mo na ang Panginoong Jesucristo ay isa lamang tao? Second John chapter 1 verse 7. Second John chapter 1 verse 7. Tignan natin ang Biblia sa mga nagsasabi na ang Diyos ay tao lamang. Okay? Chapter 1, verse 7. Basahin ko sa Tagalog. Sapagkat maraming manlilindang ang pumarito sa sanlibutan. Sila yaong mga hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay pumarito na nagkatawang tao. Tignan niyo po Hindi nila pinapahayag na si Jesucristo daw ay nagkatawang tao. Okay? Tuloy natin. Anong version 3? 5? Katawang tao. Ito ang manlilinlang at ang anti-Kristo. Okay? Malinaw po ba sa Biblia? Deceiver and Antichrist yung nagsasabi na ang Panginoong Jesucristo ay hindi nagkatawang tao. Okay? Deceiver and Antichrist. Deceiver and Antichrist ang nagsasabi na ang Panginoong Jesucristo ay tao lamang. Okay? Sila kasi yung paniniwala nila na ang Panginoong Jesucristo ang Diyos, never siyang magiging tao. Okay? Kaya anong pinapahayag nila? Okay, na si Jesus Christ ay tao lamang. So, pinapahayag nila na si Jesus Christ ay walang kakayanan na maging tao. Ano sabi ng Biblia? Sila ay mga manlilindang at mga anti-Christ. Amen? Kaya kayo mga minamahal na kapatid, darating man yung panahon na mapunta kayo sa ibang sekta at paniwalaan nyo ang bagay na ito. Kayo ay tinatawag na Biblia o tayo ay tinatawag na Biblia na anti-Christ. Amen? Malinaw po sa salita ng Diyos. Amen? Pwede nyo ipakita yun sa kanila mga minamahal na kapatid na nagtuturo sila. Kilala nyo sila kung sino sila nagtuturo na ang Panginoong Jesucristo ay hindi nahayag sa laman. Okay? Na tao lang daw si Jesus Christ. Okay? So tayo po tutuloy na po sa ating pong mensahe.
Sinare ko lang po yan sapagkat ako'y nababahala, mga minamahal na kapatid, at ayaw ko na kayo po ay malinlang. Nais ko po na sa simula ay maging tama ang inyong pananampalataya hanggang sa dulo. Okay? Sapagkat hindi pa natin masisigurado ang ating kaligtasan hanggat nandito tayo. Pero maganda na masigurado na natin. At paano natin masisigurado yung kaligtasan natin? Sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga nito. Okay? So tuloy po natin. Balik po tayo doon sa sa John chapter 8 verse 1 to 11. Isa-isahin po natin. Okay? Alam niyo po mga minamahal na kapatid, ito pong kwento na ito na pag-aaralan natin ay isa sa mga controversial na mga pangyayari sa buhay ni Jesus Christ. Kung mapapansin ninyo, dito sa kwento na ito, si Jesus Christ ay nagsulat doon sa lupa. Okay, so mamaya papaliwanag natin. Si Jesus Christ ay may isinulat doon sa lupa. Okay, ang tanong, ano kaya isinulat ng Panginoong Jesucristo doon sa lupa? Okay, so mamaya tutuloy natin kwento. Iisa-isahin natin, halongkatin natin. Okay, but before that, tingnan po muna natin yung mga karakter dito sa kwentong ito. Okay? Una po dito, meron pong accusers. Okay? Pag sinabing accusers, sila po yung nag-aakusa. Okay? Sila yung nag-aakusa. Okay? Sino-sino itong mga nag-aakusa na ito? Una po dito yung mga scribes. Okay? But by the way, may accusers, merong advocate. Okay? Merong tagapamagitan. Okay? Yun ay ang Panginoong Jesucristo. So yung scribes, tingnan po natin yung background niya. Scribes is the one holding various or different important offices in the public affair of the nation. Okay, parang katulad dyan ng mga mayor, kagawad, diba sila yung mga nag-aasikaso sa isang bansa, okay, like president. Okay, their job is to rewrite and translate the scriptures. Okay, yung scripture po kasi dati, ganito po yan. Kung gusto mong magkaroon ng kopya, susulatan kanila ng kopya ng scripture. Okay, susulatan kanila. Hindi pa kasi buo yung Bible that time kasi yung iba sinusulat pa. Okay? Kaya ang gagawin nila, susulatan nila yung mga tao. Bibigyan nila ng scripture. Okay? Kaya nga yung iba, minememorize na lang. Tapos, ang hirap pa dati, scroll yan. Kunyari, Book of Genesis, isang scroll yan, ibibigay sa'yo. Yung nakabilog. Okay? Tapos Genesis, sunod, Exodus. Ang bigat nun, ang hirap dalhin. Okay? Hindi katulad ngayon, ang dali ng dalhin ng Biblia. Amen? Kaya nga mapalad tayo sa panahon natin ngayon. Wala silang ganito nung panahon na yun, pero gusto nilang magkaroon. Okay? Baliktad, no? Ngayon, meron tayong ganito, pero ayaw natin magkaroon. Amen? Naintindihan niyo po? Okay. So yun po yung mga trabaho ng scribes. Pinaparami po nila yung scriptures at tinuturo po nila yun sa mga tao. Okay? Sila po ay political and religious. Okay? Pinagsasama po nila yung politika at religion. Okay? By the way, yung religion po nila ay Judaism. Okay? And then next, meron pa isang accusers bukod sa scribes. Ang tawag sa kanya ay Pharisees. Ang Pharisees po ay expert sa batas. Okay? Para silang mga lawyer. Right? Na-imagine nyo na kung ano sila. Ruler of the law. Sila yung mga tagapagpatupad ng batas. And then meron din, bukod sa accusers, merong accused. Ang accused dito ay yung woman caught in the act of adultery. Yung babae na nahuli saan? Nahuli nila, nakita nila na nangangalunya. So mamaya mas papaliwanag natin yan. Okay? Accusers, accused, and last, the advocate. Okay? Yung advocate ay ang Panginoong Jesucristo. So isa-isahin natin. In verse 1, okay, verse 1, tingnan natin sa ating mga Biblia. Jesus went unto the Mount of Olives. Siya ay pumunta doon sa mga bundok ng Olibo. Okay, in verse 2, and early in the morning, he came into the temple. Okay, anong oras daw siya pumunta ng templo?
morning. Okay, umaga. Kaya nga tayo umaga nagsasamba. And all the people came unto him. Yung mga tao daw ay pumunta sa kanya, and he sat down and taught them. Pumunta sa kanya yung mga tao at siya ay tinuruan, mga minamahal na kapatid. Amen? In verse 3, and the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery, and when they had set her in the midst. Amen? In verse 3, mga kapatid, dala po nila yung babae na nahuli nila sa pangangalunya. Okay? Yung mga nahuli ng mga iskriba, ng mga pariseyo. Mga minamahal na kapatid, ganito po yan, no? Nandun sa templo yung Panginoong Jesucristo, nagtuturo siya, parang ganito, tinuturuan niya yung mga tao dun sa labas ng templo. Tapos may dumating na mga scribes at mga Pharisee. Okay? Tignan niyo po yung mga scribes, yung mga Pharisee na may alam sa batas, wala dun sa pagpupulong nila. Wala dun sa service. Pero pumunta sila, hindi para mag-service. Pumunta sila para manggulo. Okay? Habang nagsasalita ang Panginoon, nag-aaral sila, pumasok sila, dinala nila yung babae na nahuli nila daw sa pangangalunya. Okay? Ang dami nila mga lalaki, nahuli daw nila, kinakaladkad nila yung babae na nahuli nila sa pangangalunya. By the way, what is pangangalunya or adultery? Ang pangangalunya ay yung may asawa ka na, tapos, kumbaga nakikabit ka sa iba. Okay, yun yung adultery. O nakipagtalik ka sa iba. Adultery ang tawag doon. So, dinala doon sa gitna habang nag-aaral ang Panginoong Jesucristo at ang mga tao. Isipin nyo, no? Napakalaking pagwawalang respeto nila sa Panginoong Jesucristo na sila ay nag-aaral tapos dinala sa gitna. Amen? Naiintindihan niyo po yung kwento? Parang halimbawa ito, may pumasok dito sa loob tapos dalhin dito sa gitna. Di ba? Hindi ba't napakawalang respeto ng gano'n? Okay? Sila na may pinag-aralan sa batas, sila yung walang respeto. Amen? Sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tuloy po natin. In verse 4, they say unto him, Master. Tignan nyo po, Master pa yung tawag nila, no? Kundi ba nga naman itong mga Uratex. Alam nyo yung Uratex? Diba? Plastic, diba? Tinawag pa nilang Master. Okay? Master, this woman was taken in adultery in the very act. In the very act. Ano ibig sabihin po in the very act? Sabi ng Bible, in the very act. Habang daw, ang babae ay may ginagawang milagro, nahuli nila. Isipin nyo, no? Alam nyo, sa palagay ko lang sa palagay ko lang, sila yung gumagamit dun sa babae. Kasi, kung titignan natin, nahuli nila in the very act. Di ba? Ibig sabihin, nandun sila. Pinapanood nila. Na-imagine nyo po? Ang sabi kasi, in the very act Ibig sabihin, habang ginagawa, nandun sila. Na-imagine nyo po? Kaya nga sa isip ko lang, sila ay nandun o baka sila ay involved doon sa adultery. Kasi nga mga minamahal na kapatid, ito ay isa sa tinitira ng Panginoong Jesucristo sa mga Pariseo at sa mga iskriba na alam nila ang batas, pero sila ay gumagawa ng adultery. Dahil i-reveal yan ng Panginoon sa ibang mga aral niya. Okay? In the very act, nahuli daw nila. Hindi isipin, no? Ang galing naman na itong mga to, nahuli nila in the very act. Okay? So pag-aaralan pa natin ng malalim. In verse 5, Now Moses in the law commanded us that such should be stoned, but what sayest thou? Narito na. Okay, hinamon na nila yung Panginoong Jesucristo, mga minamahal na kapatid. Sabi daw, sa batas daw ni Moses, itinuro o ipinag-utos, di ba, ang bagay na ito, that such should be stoned. Babatuhin daw kapag ganito. Okay? But what says thou? Hinahamon nila yung Panginoong Jesucristo. Panginoon, Master, anong gagawin mo? Di ba? So, titignan natin yung background. May karapatan ba si Jesus Christ magdesisyon dito? So, titignan natin, mga minamahal na kapatid. Ano yung law na kinommand ni Moses? Okay, na mula galing sa Panginoon. Tingnan po natin sa batas. Leviticus chapter 20, verse 10. Okay, tingnan natin kung ano yung sinasabi na itong mga matatalinong tao na ito, mga scribes and mga Pharisee. Leviticus chapter 20. Genesis, Exodus, Leviticus chapter 20 verse 10. Okay, nakita niyo po?
Ang sabi po dyan, and the man that committed adultery with another man's wife, even he that committed adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. Sino daw yung papatayin? Sino po? Ilan po yan? Dalawa. Pero bakit isa lang yung dala nila? Diba? Bakit? Kasi baka yung Pharisee yung isa doon. Okay? Kaya nga caught in the very act. Tignan nyo po, no, kung ginagawa nila sa Panginoon, ginigipit nila, magdadala sila, sasabihin pa nila, batas to ni Moses na dalhin na batuin to. Pero bakit nasan yung lalaki? Bakit yung babae lang yung nandun? Amen? Diba? Sabi nila, batas to ni Moses, hindi punta tayo sa batas ni Moses. Okay? In verse 6, so mamaya, hindi natin. Okay, so ayon doon sa batas, dapat lalaki at babae yung babatuin, okay, na nag-commit ng adultery, mga minamahal na kapatid. Amen? Diba? Even sa ating pananampalataya, mga minamahal na kapatid, marami ang sumusubok sa bagay na yan. Okay? So tingnan natin, verse 6, this they said, tempting him, okay, that they might have to accuse him, but Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground as though he heard them not. Okay? Anong ginawa ng Panginoong Kristo? Diba? Yung mga tao doon sa kanyang paligid, alam niya na tinutokso lamang nila o hinahamon lamang nila ang Panginoong Kristo. Okay? At anong ginawa ng Panginoong Kristo? Siya ay yumuko doon sa ground at siya ay parang isinusulat na parang wala siyang naririnig. Okay? Mga minamahal na kapatid, ano kaya ang isinusulat ng Panginoong Kristo doon sa ground? Okay? Ano kaya ang isinusulat? Okay? Mga minamahal na kapatid, ganito po yan, yung batas po kanina, kapag si Jesus Christ po ay sumagot, okay, are you with me? Kapag si Jesus Christ po ay sumagot, nabatuhin yan, magkakasala po si Jesus Christ sa batas ng Roman. Kasi under po sila ng Roma. Okay? Bakit? Dahil hindi niya narespeto yung batas ng Roma na siya ay nagdesisyon. Okay? Naalala nyo, yung si Jesus Christ, pinapatay nila, dinala nila sa Roma. Sino yung Sino yung tawag doon? Sino yung leader nun? Ano bang tawag nyo sa kanila? Ano bang pangalan ng leader nila? Ha? Si Pilato, di ba? Roman yun eh. Sa Roman Empire yun eh. Ba't nila dinala doon? Kasi nga, sakop sila ng Roma that time. Kailangan nilang hingiin yung advice ng Roma bago sila magdesisyon. Okay? Kaya nga, tinutokso nila si Jesus Christ na kapag sinabi ni Jesus Christ, batuhin nyo. Pag sinabi ni Jesus Christ yun, huhulihin si Jesus Christ ng Roman soldiers at siya ay papatayin. Bakit? Kasi yung pong gusto ng mga Pariseo at mga Eskriba na mamatay si Jesus Christ. Okay? Ngayon, pag hindi naman nagsalita si Jesus Christ, di ba? Parang sinasabi niya na wala siyang alam. Okay? Ngayon, kung kayo kaya nasa ganung sitwasyon, ano ang gagawin ninyo? Amen? Kaya si Jesus Christ, siya ay yumuko at nagsulat siya doon sa sahig. Nagsulat siya doon sa ground. Okay? So ituloy po natin ang pagbabasa. In verse 7, so when they continued asking him, he lifted up his eyes. Okay? So tundan niyo po ako sa aking pagbabasa. He lifted up himself and said unto them, he that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Ano sabi ng Panginoon? Kung sino daw yung walang kasalanan, siya ang unang bumato. Amen? Kung sino daw ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Sabi po ng ibang mga theologians, yung sinulat daw doon ni Jesus Christ ay yung mga pangalan ng mga Pharisee at yung kanilang mga kasalanan. Kaya sila daw ay na-convict at hindi nila tinuloy ang pagbato doon sa babae. Okay? Kasi sila gusto rin nilang batuin. Amen? He that is without sin among you, let him first cast a stone. Amen?
Mga minamahal na kapatid, anong tinuturo po ng sinasabi dito ng Panginoong Kristo? Sometimes, as a believer, amen? Sometimes as a believer, alam natin ang batas, alam natin ang Bible, amen? Alam natin ang katuruan mula sa Biblia, but sometimes, kumukuha tayo ng bato upang ibato natin sa kapwa natin. Amen? Anong pong ibig kong sabihin, mga minamahal na kapatid? Sometimes tayo ay naghuhusga na parang tayo ay walang kasalanan. Right? Ganito po mga minamahal na kapatid, ang attitude po ng mga iskriba at ng mga pariseyo. Okay? Pinagtatakpan nila yung mga kasalanan nila na ang Panginoong Kristo nakikita kung ano yung mga kalokohan nila. Kaya nga naiinis sila kay Jesus Christ Kasi yung kasalanan nila ay inire-reveal ni Jesus Christ. Amen? Sila ay religious. Okay? Religious sila. Alam nila ang batas ng Biblia. Alam nila ang batas ng Diyos. Pero may tinatago silang kalokohan. Guilty sila sa adultery. Amen? Guilty sila sa blasphemy. Okay? Guilty sila sa napakaraming bagay. Sa pangungurakot, guilty sila. Okay? Kaya nagagalit sila kay Jesus Christ. Amen? Nakasunod po ba kayo mga minamahal na kapatid? In verse 8, and again, pagkasabi niya na kung sino bang walang kasalanan siya ang unang bumato, siya ay yumuko ulit. Anong sabi niya? And again, he stooped down and wrote on the ground. Siya ay nagsulat muli doon sa lupa. And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last, and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. Sino kayang bumato? Sino kayang natira? Walang natira. Umalis pakunti-kunti at iniwan nila yung kanilang mga bato. At ang natirang nakatayo, sino? Ang Panginoong Kristo na sa katabi niya ay ang Panginoong ang babae at katabi niya ang Panginoong Kristo. Amen? Anong tinuturo sa akin ng salitang ito? Mga minamahal na kapatid, no? Uhusgahan tayo minsan ng tao sa paligid natin. Right? Pero yung Panginoong Kristo mananatili sa atin. Right? Kaya nga, minsan kung sinasabi natin na wala tayong kakampi sa kabila ng paggawa natin ng katotohanan, uhusgahan tayo ng ibang tao, mga minamahal na kapatid, kakampi natin ang Diyos. Siya ay nasa ating tabi. Amen? Tuloy po natin ang pagbabasa. In verse 10, when Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, sabi ng Panginoong Kristo, Woman, where are those thine accusers? Nasaan na yung nag-aakusa sa iyo, babae? Okay? Sabi niya, Woman, hath no man condemned thee? Okay? Wala na bang magkukondena sa iyo? Sabi ng Panginoong Kristo, no? Sabi, no? Hindi umalis ang Panginoong Kristo. By the way, yung word na woman, ang ibig sabihin po niyan ay precious. Okay? Precious. Princess. Amen? Ano po ibig sabihin mga minamahal na kapatid? Alam niyo po, na kahit makasalanan yung babae, ang tingin pa rin ng Panginoon dun sa babae ay precious. Amen? Ano sabi ng kanta? They are precious in His sight. Amen? They are precious. Right? Kaya nga tayo, kahit gano'n tayo makakasalanan, mga minamahal na kapatid, I tell you na tayo ay precious sa harapan ng Panginoon. Amen? Tayo ay precious. Bakit? Dahil gusto niya tayong iligtas mula sa kapahamakan doon sa nagliliyab na impyerno. Amen? Naintindihan niyo po mga minamahal na kapatid kung gaano tayo kamahal ng Panginoong Kristo. We are very precious in His sight. Amen? Ang Panginoong Kristo ay naparito sa lupa hindi para manghusga, kundi para iligtas ang mga makasalanan at mga naliligaw. Amen? Kaya mga minamahal na kapatid, kung meron po dito naliligaw pa ng kanyang paniniwala ng landas, amen, mahal tayo ng Panginoon sa Kristo. Amen? At babaguhin niya ang ating buhay at ililigtas niya tayo mula sa kapahamakan sa impyerno. Okay? Anong verse na po tayo? Verse 11. Okay? In verse 11, she said, No man, Lord, and Jesus said unto her, Neither do I condemn thee, go and sin no more. Anong sabi ng babae? Panginoon, walang gustong bumato sa akin. Hey, walang gustong bumato sa akin. Anong sabi ng Panginoon sa Kristo? Kahit ako, na hindi kita
huhusgahan. Amen? Kahit ako ay hindi kita huhusgahan. Tumayo ka at huwag ka nang magkasala. Mga minamahal na kapatid, ano po yung magandang matututunan po natin dito? Na yung may karapatang humusga, na walang kasalanan, yung sabi niya, yung bumato yung walang kasalanan. Sa oras na yun, sino yung walang kasalanan? Si Jesus Christ, pero hindi siya bumato. Amen? Hindi niya hinusgahan yung babae na may karapatan siyang husgahan, pero hindi niya hinusgahan, hindi niya binato, hindi niya itinakwil, bagkus tinanggap niya. Amen? Mabigat ba yung kasalanan ng babae? Mabigat. Amen? Adultery yun eh. Dapat po talaga sa batas nila mamamatay yun. Papatayin yun hanggang mamatay sa pamamagitan ng bato. Mabigat po yung kasalanan na yun. Pero mga minamahal na kapatid, hindi po siya namatay dahil po sa pag-ibig ng Panginoong Kristo sa kanya. Amen? Dahil hindi siya hinusgahan ng Diyos. Amen? Na siya na may karapatan na dapat bumato, na maghusga, pero hindi niya ginawa, mga minamahal na kapatid. Ganon kabuti ang Diyos. Amen? Pero may conclusion, mga minamahal na kapatid. Go and sin no more. Amen? Ano ibig sabihin? Na matapos natin ma-receive yung gospel, humahayo dapat tayo bilang mananampalataya at umiiwas na tayo sa mga kamundukan at sa mga kasalanan. Amen? Hindi sinabi ni Jesus Christ, go and celebrate. Amen? Hindi niya sinabi na go and continue to sin. Hindi niya sinabi, ang sabi niya, go and sin no more. Sapagkat ayaw ng Panginoong Kristo na magkakasala ang tao. Amen? Mahal ng Diyos ang makasalanan, pero hindi niya mahal ang sinasadya ang kasalanan. Amen? Tandaan po natin yan. Gusto ng Diyos yung nagbabago mula sa kasalanan, ayaw ng Diyos yung hindi nagbabago, na nandun sa kasalanan, mas tumitindi pa sa kasalanan. Amen? Gusto ng Panginoon ng changes. Gusto ng Panginoon ng transformation. Amen? Dahil ayaw ng Diyos ng kasalanan. Ayaw ng Panginoong Kristo ng kasalanan. Naintindihan niyo po mga minamahal kapatid. Okay, dapat po tayo sa ating mensahe. Number 1. Make din lang po yung message ko mga kapatid. Number 1. You are qualified to live right. Or we are qualified to live right. Nandiyan po ba nababasa niya? We are qualified to live right. The title of message kanina, who is qualified? Who is qualified? Sino yung, ano ba Tagalog ng qualified? Sino yung karapat-dapat? Kumbaga yung tanong doon, yung title, sino yung nararapat na bumato doon sa babae? Okay? Who is qualified? Number 1, we are qualified to live right. Amen? We are qualified to live right. Buksan po natin ang ating Biblia sa 1 Peter chapter 1 verse 16. Amen? Ano pong Tagalog niya? Tayo daw po ay karapat-dapat na mamuhay ng tama. Okay? Tama po, hindi po mali. 1 Peter chapter 1 verse 16. For we have not followed cunningly devised fables when we made known unto the sorry, 1 Peter pala. Nasa second na. 1 Peter chapter 1 verse 16. Because it is written. Ano sabi? Pakibasa nga po. Maging ano daw tayo? Maging magpakabanal daw tayo. Amen? Ano pong ibig sabihin ng magpakabanal? Pag sinabing magpakabanal, umiiwas ka sa kasalanan. Amen? Sinisikap mo maging mabuti. Alright? So, hindi naman tayo magiging, kumbaga, perfecto talaga. Kaya kasi nasa laman pa tayo. Ang ibig sabihin lang dyan ng verse, sikapin po natin na talikuran yung kasalanan. Sikapin po natin na mamuhay ng maayos, ng may kabanalan, sapagkat ang ating Panginoong Kristo ay banal. Amen? Gusto po ng Diyos na kung ano yung holiness na meron siya, yun po ang magkaroon tayo. At alam niyo mga minamahal na kapatid, ganito po yan. Ang kailangan requirements po, bago po tayo makapasok sa langit, kailangan holy po tayo. Ano po yung sabihin ng holy? Wala tayong kahit anong kasalanan. Ang tanong, sino yung taong ganun? Ha? Wala. Walang matuwid, wala kahit isa.
Amen? Di ba memory verse niyo yan? Walang matuwid, wala kahit isa. So, sino pupunta sa langit? Wala. Pero dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo, yun yung tumabon sa atin at yun yung nakikita ng Diyos na banal na bagay na ginawa ng kanyang anak para maligtas tayo. Kaya tayo makakapasok sa langit. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, na kung walang pagkabuhos ng dugo, walang kaligtasan. Kaya salamat sa Panginoong Jesucristo na nabuhos yung kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil kung wala ang Panginoong Jesucristo, kung hindi siya nabayubay sa krus, hindi siya namatay, hindi tayo mapupunta ng langit kahit ano pang gawin natin. Amen? Kahit magpakain ka ng maraming mahihirap, maraming bata, kung walang Jesus Christ, kung wala yung dugo niya, hindi tayo pupunta sa langit. Kaya nga yung kaligtasan natin, amen? Nandiyan pa ba kayo? Kaya nga yung kaligtasan na pinaniniwalaan natin ay sa pamamagitan ng gawa ng Panginoong Jesucristo, hindi sa pamamagitan ng gawa natin. Amen? Kasi kung gawa natin, kaya mo bang patayin yung buhay mo para sa sarili mo iligtas? At kahit gawin mo yan, hindi ka maliligtas. Dahil ang tanging requirements lang para makapasok sa langit ay yung kabanalan ng Panginoong Jesucristo na iniwan ni Jesus Christ dun sa krus ng Kalbaryo. Di ba inubaran siya? It represents na inubad niya yung kanyang kabanalan at ipinasa sa atin. Amen? Kaya nga yung mga nagsasabi na maliligtas sila basta kumakanta sila, sumasayaw sila, nagpapakain sila, mali yun. Ibig sabihin, binawalang bahala natin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Na ang simple ng binigay niya, gumagawa pa tayo ng mahihirap na bagay. Ang kailangan lang ng Panginoon, tanggapin siya, amen? Paniwalaan, magkaroon ng relasyon sa Kanya, sikapin na maging banal, humingi ng kapatawaran, ang simple lang, ang tao gusto niyang pahirapan yung sarili niya. Tignan niyo po, sila na gumagawa ng mga ganung bagay, tignan niyo yung testimonya ng kanilang buhay. Paglabas ng simbahan, inuman. Tama ba ako? Sila na gumagawa ng ganon, ha? Ay bakit tayo, paglabas ng simbahan, naiiwasan natin yung kasalanan? Bakit? Dahil totoo yung pananampalataya natin at hindi yun peke. Diba? Sila paglabas, andun pa lang sa labas ng kapilya, pataasan na ng usok ng sigarilyo. Bakit? Hindi totoo yung kanilang pinaniniwalaan. Hindi pumasok sa kanilang puso. Amen? Naintindihan niyo po? Yun yung tunay na kaligtasan. And we are qualified. Tayo ay nararapat na mamuhay ng tama. Romans chapter 12 verse 2. Ayan, buksan po natin ang ating Biblia para mawala yung ating pagkaantok mula sa nakakaantok na panahon. Romans chapter 12, verse 2. Okay, sabi dito, and be not conformed. Ano ibig sabihin ng conform sa Tagalog? Ha? Huwag daw tayong maki-ayon. Ibig sabihin, huwag kang makikibagay dyan. Okay? Huwag kang makikiayon. Nakikita mo yung barkada mo nagbibisyo. Huwag mo nang aayunan. Huwag mo nang sasamahan. Amen? Nakikita mo na yung kaibigan mo, nagsusugal, huwag mo nang aayunan, huwag mo nang sasamahan sa sugal. Amen? Sabi, and be not conformed to this world. Huwag daw natin sang ayunan ang sanglibutan na ito. Huwag natin sasamahan yung mga maling bagay na yan, but be ye transformed by the renewing of your mind. Mag-transform daw tayo, amen? Alam niyo yung palabas ng transformer, di ba nag-transform siya from robot na tawag dito human figure, nagiging siya? Nagiging truck, di ba? Nagiging vehicle. Nag-iiba siya ng anyo, amen? Yung po yung ibig sabihin mga minamahal na kapatid. Okay?
Magta-transform daw tayo simula sa ating dating buhay. Ano po ba yung dati nating buhay? Yung dati po nating buhay, makasalanan. Hindi po natin iniisip yung ginagawa natin na mali na pala, na nakakasakit na tayo ng ibang tao. Okay? Yun po yung dati nating buhay, na tayo ay nagbibisyo, nagsusugal ng bababae, ng lalaki. Yun po yung dati nating buhay. Yun po yung mga masasama nating pamumuhay na namanan po natin sa sanlibutan. Sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo, wag daw tayo makiayon doon. Bagkos, ano daw po? I-transform daw po natin yung ating kaisipan. Okay? I-transform. Ano ibig sabihin ng i-transform? Baguhin. Kung dati kang ganon, babaguhin na natin. Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo, go and sin no more. Amen? Malinaw po ba? Live holy. Babaguhin na natin, hindi na dapat yun yung dati natin pangmuhay. Iniiwasan na natin dapat, nilalayuan na natin dapat kung talagang totoo na tayo ay may relasyon sa Panginoon Jesucristo. Amen? Renewing of mind, mga minamahal na kapatid. Yung mga professing Christian sa panahon natin ngayon, they know, matalino sila, nakilala nila ang Panginoong Jesucristo. Pero walang renewing ng mind. Okay? Nagigets nyo po? Marami akong kakilala ng mga tinatawag nila na sarili nila na Kristiyano. Pero wala namang pagbabago sa kanilang buhay. Okay? They compromised. Nagkukompromiso sila. Okay? Okay lang daw maging ganito, ganyan, kasi mahal naman ako ng Diyos. Totoo, mahal tayo ng Diyos. For God so loved the world. Amen? That He gave His only begotten Son. That whosoever, may condition. Okay? Mahal nga ng Diyos ang sanlibutan, pero may condition. Ano sabi? That whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Amen? Kaya sasabihin mo sa kaibigan mo, totoo naman talaga mahal naman talaga tayo ng Diyos, pero kasi may condition. Kailangan mo tanggapin si Jesus Christ para hindi ka mapahamak sa impyerno. Yun yung condition. Mahal ka ng Diyos. Totoo, mahal ka ng Diyos. Gusto ka nga niyang maligtas pero may condition. Tanggapin mo siya at panampalatayanan mo siya para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Intindihan po natin. Bilang conform, kaya hindi tayo dapat umaayon sa takbo ng sanlibutan ito sapagkat darating yung time, iiwan natin ito. Amen? Iiwan natin. Okay? Baguhin natin yung isip natin. Kung ganun pa rin yung isip natin na katulad sa sanlibutan, mga kapatid, ngayon po ay baguhin na natin. Okay? Ang sabi dito, prove what is that good. Patunayan natin kung ano yung totoo, yung tama, yung mabuti, and acceptable, yung katanggap-tanggap po and perfect will of God. Okay? Kung tatanungin kung harap tayo sa Panginoong Jesucristo, tatanungin natin siya, Panginoon, yung buhay ko ba ngayon ay karapat-dapat sa iyo? Okay? Bago kayong matulog mamayang gabi, tanungin natin, Panginoong Jesucristo, Panginoon, yung buhay ko ba acceptable? Katanggap-tanggap ba sa iyo yung buhay ko? Napapatunayan ko ba sa sarili ko na ako'y gumagawa ng mabuti, ng tama, ng kalooban mo? Amen? Tanungin natin mamaya sa Panginoong Jesucristo. Number 1, we are qualified to live right. Number 2, we are qualified to walk with Him. Amen? Colossians chapter 2, verse 6. Isa po natin sa Colossians chapter 2. Okay? Verse 6. Colossians chapter 2, verse 6. As ye have therefore received Jesus Christ, Jesus the Lord, so walk ye in Him. Sabi diyan, kung tinanggap natin si Jesus Christ bilang Panginoon, lumakad daw tayo kasama niya. So walk ye in Him. Lumakad daw tayo sa Kanya. Maraming professing Christians sa panahon natin ngayon, tinanggap daw si Jesus Christ, pero hindi naman lumalakad kasama si Jesus Christ. Okay? Mahal ako ng Diyos, kahit nag-iinom ako. Ang tanong kapatid, sasamahan ka ba ng Panginoong Jesucristo sa beer house? Sasamahan ka ba ng Panginoong Jesucristo? Uy, ang bango ng sigarilyo mo. Nausukan na ako. Amen?
Kung totoo, tinanggap natin si Jesus Christ, lumakad daw tayo kasama niya. Ano ibig sabihin ng paglakad kasama niya? Diba? Ang Panginoong Kristo sasabihin kanya na mali yung ginagawa mo. Huwag ka na magsisigarilyo. Huwag ka na tataya sa loto. Huwag ka na magsusugal. Mali yung ginagawa mo. Pero kung walang ganon, baka hindi tinanggap ang Panginoong Kristo. Amen? Ang tawag doon, mga ano? Anong tawag sa ganon mga mananampalataya? Mananampalataya lang sa nguso, pero hindi sa puso. Amen? Yun ang nais ng Panginoon. Amen? 2 Peter chapter 2, verse 21. Okay? Kaya huwag na kayo magtaka kung may mga tinatawag na Kristiyano pero yung pamumuhay, ganun pa rin. Dahil maaaring hindi nila totoong tinanggap si Jesus Christ. 2 Peter chapter 2, verse 21. For the prophecy came not in all time, but time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Tama ba? 2:21, sorry. For it had been better for them not to have known the way of righteousness than after they had known it to turn from the holy commandment delivered unto them. Amen? 2 Peter. Tama. Okay. Amen. So we are qualified to walk with Him. Tayo ay lumakad kasama ng Panginoon Kristo. Tayo ay qualified na mamuhay ng tama, and thus we are qualified to share Jesus Christ. Amen. We are qualified to share Jesus Christ. Ano sabi ng Panginoon doon sa babae? Go. Amen. Go. What is the word go? Pamalita mo na pinatawad kita. Diba? Ipamalita mo. Sabihin mo na ako'y nagpapatawad. Amen? Go. We are qualified to share Jesus Christ. Kaya kayo mga minamahal na kapatid, kung tinanggap nyo na si Jesus Christ, pinatawad kayo sa inyong mga kasalanan. Sabi ng Panginoon sa Kristo sa inyo, go. Amen? Go. Share the gospel. Amen? Psalms chapter 96 verse 1 and hanggang 4. Psalms 96. Basahin natin. Sabi nila, iba daw yung salvation sa Old Testament. Basahin natin. Psalms chapter number 96, verse 1 to 4. Sabi dito, sing unto the Lord a new song. Amen? Sing unto the Lord all the earth. Kaya nga yung kanta natin, hindi na yung kanta ng sanlibutan eh. Yung kanta natin, yung kanta na para sa Panginoong Kristo. That is a new song. Amen? Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. In verse 2, sing unto the Lord, bless His name. Shew forth His salvation from day to day. Ano sabi? Ipakita daw natin yung kanyang pagliligtas. Amen? Verse 3, declare His glory among the heathen. Declare His glory. Amen? Ipamalita daw natin sa mga hindi nakakilala. His wonders among all people. Yung kanyang mga ginagawa sa lahat ng tao. Amen? In verse 4, for the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Amen? Kaya nga kailangan natin i-share ang gospel. 1 Corinthians 9:6. Malapit na po tayo matapos na kapatid. 1 Corinthians chapter 9, verse 6. 16 po pala. 16. For though I preach the gospel, I have nothing to glory of. For necessity is laid upon me. Yea, woe is unto me if I preach not the gospel. Ang sabi ni Pablo, kahihiyan sa akin kung hindi ko ibabahagi ang salita ng Diyos. Sino nagsabi niyan? Si Pablo. Si Pablo ang sumulat ng aklat ng Korinto. Sabi niya, kahihiyan sa akin kung hindi ko ibabahagi ang salita ng kaligtasan. Amen? Kahihiyan. Kaya nga minamahal na kapatid, kahihiyan din po sa atin kung hindi natin ibabahagi ang salita ng Diyos sa iba. Kaya kailangan i-share natin ang gospel sa ibang tao. Amen? Upang hindi tayo maging kahihiyaya sa harap ni Pablo doon sa langit, sa harap ng Panginoon, sa harap ng Diyos. Amen?
Yung word dyan na sinabi, woe, diba? Is unto me if I preach not the gospel. Alam natin yung totoo. Amen? Alam natin yung katotohanan. We need to share the gospel. Okay? Share our good testimony when we met our Lord. Sharing our good testimony to others. Parang nag-iba yung ano. Share our good testimony when we met our Lord Jesus Christ. Share natin yung gospel kung totoong natanggap natin si Jesus Christ sa ating puso. Amen? In 1 Peter chapter 3, verse 5 to 16. Basahin po natin. Last verse. 1 Peter 3, 15 to 16. But sanctify the Lord in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you, with meekness and fear. Ang sabi doon, no? Pakabanalin daw natin yung ating sarili, na kapag may nagtanong sa'yo, minsan may magtatanong sa'yo, di ba? Uy, Christian ka? Di ba? Minsan, may hiya ka. Sabi mo, hindi Di ba? Sabi doon, sanctify. Minsan tatanungin ka, uy, Christian ka? Di ba? Sabi mo, oo Nasa tanungin ka, paano ba maging Christian? Sasabihin mo, madali lang. Di ba? Madali lang. Sumama ka sa akin. Okay? Ano po ibig sabihin mga minamahal na kapatid? Share natin yung gospel sa kanila. Amen? Sanctify. Ayusin natin yung ating sarili. Hindi minsan may kita ka, may kipag-away, sasabihin sa'yo, uy, di ba Kristiyano ka? Diba? Mas mahirap yun pag sinabi ganun. Uy, di ba Kristiyano ka? But sanctify the Lord in your hearts and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear, na may kahinahunan at may pagkatakot sa Panginoon. Doon natin i-share yung gospel. Having a good conscience that, whereas they speak evil of you, as of evildoers, they may be ashamed of that falsely accuse your good conversation in Christ. Verse 17, for it is better if the will of God be so, that ye suffer for well-doing, than for evil doing. Amen? So mahirap na makita tayo ng sanlibutan na alam nila Kristiyano tayo, pero yung pamumuhay natin ay hindi naman maayos. Amen? The greatest way we can show love to other person is by sharing gospel of Jesus Christ to them. May papakita natin yung pagmamahal natin sa kanila sa pamamagitan ng pagbabahagi ng gospel. Pagbabahagi ng Panginoong Kristo sa kanila. Amen? Sa ating pagtatapos, we are not qualified to throw stones. Hindi tayo qualified na bumato ng magagis ng bato. We are not qualified to judge and mock. Hindi tayo qualified na maghusga at ano ba yung Tagalog ng mock? Mangutya. Okay? We are just a sinner saved by grace. Amen? Tayo ay mga makasalanan lamang na iniligtas din naman. We are just a sinner loved by our God. Tayo ay mga kasalanan na minahal ng Diyos. Instead of throwing stones, throw love, throw the saving gospel. Amen? So instead na tayo ay makipagtalo, makipag-away, okay, mangusga, mangutya, ibato natin yung pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoong Kristo. Amen? Ibato natin yung kaligtasan sa kanila na walang pananampalataya sa Panginoong Kristo. Amen? Tayo po'y yumuko, tayo po'y lumapit sa Panginoon. Now, our invitation, ay usapin po natin ang ating Panginoong Kristo. The title of our message, who is qualified. Sometimes, mga minamahal na kapatid, we are judgmental, we are mockers, especially for those people na nasa paligid natin. At hindi natin nakikita that they are our prospect na mabahagi na natin ang salita ng Diyos. Our relatives needs us.
Kailangan tayo ng mga mahal natin sa buhay. And we need to share them kung paano tayo binago ng Panginoong Jesucristo. Yung babaeng dinala sa harapan ng Panginoong Jesucristo, siya ay makasalanan. Siya ay hinusgahan ng tao sa kanyang paligid. Pero nang siya ay dinala sa Panginoong Jesucristo, siya ay pinatawad. Siya ay ibinangon mula doon sa kanyang lugmok na kalagayan, sa kasalanan na meron siya na kanyang pinagdaraanan. Siya ay iniahon doon mula ng Panginoon at siya ay tinanggap bilang kanyang anak dahil sa pananampalataya ng babae na yun. Dahil sa Panginoong Jesucristo na magkaroon tayo ng pagbabago, ayaw niyang manatili tayo sa ating pagkakasala. Mga minamahal na kapatid, we are not qualified to judge and mock others, but we are qualified to share the gospel. We are qualified to share good news. We are qualified to walk with Him, to walk with our God. We are qualified to live right. Yung testimony natin mga kapatid, makita lang yan ng tao sa paligid natin. Makakausap na sila ng Panginoon o kikilos na sa kanila yung Panginoon na parang may kakaiba sa taong ito. Gusto ko rin kung ano yung meron siya, yun din ang meron ako. And that is the right time na pwede na natin ibahagi sa Kanya yung salvation, yung gospel. That is the right time na sasabihin natin sa Kanya, binagawa ko ng Panginoon at naniniwala ko, babaguhin ka rin ng Panginoon. Iniligtas ako ng Panginoon at alam ko, iniligtas ka rin ng Panginoon. That is the right time. Darating ang time, pagdating dun sa langit, isasabihin sa atin ng Panginoon, brother, sister, ito yung mga nasharean mo ng gospel. Sila yon. Sila yung mga nabago ang buhay dahil ginamit ka ng Panginoon. Dahil pinagamit mo ang buhay mo. Na kahit hindi inutos ni pastor, na kahit hindi nakatingin ng mga kapatiran, ginagawa mo ang duty mo. At nakikita ka ng Panginoon. Huwag sana tayo malungkot doon sa langit kapag hindi natin nakita yung gusto nating makita. Dahil habang tayo nasa lupa, this is our chance. This is our last chance na may bahagi sa kanila yung kaligtasan. Huwag sana tayo maging tamad na mananampalataya o lingkod ng Diyos. Kung totoo tayong lingkod ng Diyos, walang lingkod ng Diyos na tamad. Ang totoong lingkod ng Diyos hindi tumitigil sa pagbabahagi ng katotohanan. We are qualified dahil naligtas na tayo. Ipakita natin na mayroong transformation sa ating buhay. Ipakita natin na lumalakad tayo kasama si Kristo, ang Panginoong Diyos. Ipakita natin na karapat-dapat ang ating buhay. Na makikita ng ibang tao na sila ay ma-amaze sa Panginoon dahil sa buhay natin. Na meron tayong dakilang kaligtasan ng pagbabago ng ating buhay. Sa oras na ito, kung sino man po ang walang kasiguraduhan ng kaligtasan, that you are not sure 100% na pupunta ka sa langit, this is the right time. Accept the Lord Jesus Christ. Tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo as your Lord and Savior and mighty God. This is the right time. Maybe tomorrow, wala ka na dito, patay ka na. Maybe next month, maybe next year. Okay? But mga minamahal na kaibigan na nandito na wala pang kasiguraduhan ng kaligtasan, sigurado ang kamatayan. Lahat tayo ay mamamatay. At lahat ay may dalawang patutunguhan lamang, langit o impyerno. Alin ka tutungo doon? Kung hindi mo sigurado kung saan ka pupunta, I tell you, kaibigan, tutungo ka sa impyerno. Pero kung tatanggapin mo ngayon ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, hindi sa pamagitan ng relihiyon, ng pera, ng kayamanan na meron ka, ng paniniwala na meron ka, ngunit sa pamagitan lamang ng dugo ng pagtanggap sa Panginoong Jesucristo, tayo ay maliligtas.
Walang ibang requirement sa Panginoon. Hindi niya hinihingi na maging membro tayo ng isang iglesia, ng isang simbahan. Ang hinihingi niya, tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Na umiwas tayo sa kasalanan, na sundin natin ang Kanyang inuutos. Yun ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Tanggapin mo sa oras na ito ang Panginoong Kristo. Panampalatayanan mo siya na wala kang magagawa para iligtas ang iyong buhay. Hindi mo kayang bayaran ang iyong kasalanan kahit gaano ka pa habuting tao na nabuhay. Hindi kaya niyang bayaran na tayo ay mailigtas mula sa kapahamakan sa impyerno. Panginoon, salamat po sa oras na ito sa natapos na gawain ng mensahe. Salamat po sa inyong kabutihan, Ama. Dalahin ko po ang pagpapala nyo sa bawat isa, Panginoon, na nakapakinig. Maging sa wala pang kasiguraduhan ng kaligtasan, Panginoon. Kumilos ka sa oras na ito sa kanyang puso, Panginoon. Kayo po ang magatid sa kanya ng kaligtasan. Palambutin niyo po ang kanyang puso. Durugin niyo po, Panginoon, naway siya ay tunay na mananampalataya sa inyo. Dalahin ko rin po, mga kapatiran na narito, na patuloy po kaming mahamon sa inyong salita, na hindi po kami malumbay, Panginoon, bagkus kami po ay magpatuloy. Salamat po sa inyong mensahe. Pagpalain niyo po ang bawat kapatiran na narito. Binabalik po namin sa inyo lahat ang kapurihan. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, tayo po lahat ay tumayo. Awitin po natin